Pero po kasi, yung pinakauna kong trabaho talaga dito sa Dubai, isa po akong bayaran. Oo, hindi ko naman siya kinakahiya, no, na doon ako nanggaling. Oo, isa akong parausan. Noon. So, grabe yung struggle. Na-try kong tumira sa isang bahay na walang kuryente. Oo, kasi naputulan. So today, gusto ko lang pag-usapan natin paano ako nag-start dito sa Dubai. Ano bang trabaho ko dito? Anong work ko before? Ilang taon na ako dito? Ano yung ginagawa ko dati bago ako naging full-time vlogger? Kasi maraming mga nagtatanong yan. And dito sa YouTube channel ko, gusto kong i-clear din lahat. Hindi ako tanggap bilang bakla, bilang bading. Hindi ako tanggap ng family. Yung after 4 years, doon kami ulit lang nagkita. Si Papa. Tapos makikita niya ako, girl, lalo na. Baka sampalin niya ako. Baka sapakin niya aklas. Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. And nandito tayo sa Dubai. Of course, sa mga followers na dyan, alam ko na updated kayo dyan sa mga kanunod nyo sa Facebook o sa TikTok. Pero dito sa YouTube, ngayon lang ulit ako nakapag-update. Actually, kanina pa sana ako nag-intro kaso nakatulog ako. Time check, it's 6:36 p.m. Medyo maliwanag pa naman. Guys, nandito tayo sa Sukim, sa may, alam ko parang Kite Beach to, dito sa may Burj Al Arab. The only 7-star hotel in the world. Oh, diba? Hindi nyo kaya. Kakapark lang natin, mayroon akong favorite na coffee shop dito sa Book Hero Cafe. Ayan siya. Kasi nagkakape ako dyan sa second floor. Kaso, sarado. So, hindi ko ngayon alam paano ako mag-vlog. Alam niyo naman dito sa Dubai, ang hirap mag-vlog kasi gusto nila privacy, kinemerot. Siguro, mag-take away na lang tayo. Tapos doon tayo sa park para makapag-chikahan tayo. 30 minutes away siya from home. And sige, bago natin tuloy itong mga chikahan na to, baba na muna tayo and bilhin muna tayo ng kape. Siguro baka sa labas na lang tayo sa park kasi close yung outdoor nila kasi summer, okay? Stay put, guys. Ayan siya yung sinasabi ko sa inyo, oh. Ayan yung Burj Al Arab. Oh, diba? Hindi ko siya ma-zoom eh. Oh, sunset. Pa-sunset na. Tapos, ano kasi to? Beach side na siya. Guys, napakainit ngayon. Ayan. Tapos, ito yung isa sa mga favorite coffee shop ko. Tapos, may park dyan. Siguro, bili na lang tayo ng kape. Take away na lang tayo kasi hindi ko alam kung makakapag-vlog ako sa loob. Ayan, oh. Ayan siya, oh. Ang cute. Tinan nyo, oh. Mga libro-libro lang siya. Tapos alam nyo kagandahan kasi dito sa Beach Kinemerut na part na to. Ayan, pwede kayo mag-jogging. May construction eh. Tapos nakikita nyo yung mga bike-bike na yan. Ginamit ko yan dati. Ayan, no, Karim bike yung tawag dyan. Pwede kayong mag-arkila dyan ng bike. Tapos bike-bike kayo all over the place. May tao, nahiya akong tsumika. So siguro, bibili na lang tayo ng kape. Tsaka hindi ko na makakapasok ako kasi parang last time pumasok ako dito, hindi bukas yung ano niya. Gate Keme. Try natin to sa pinakadulo. So guys, dito na lang tayo upo. May palong table. Magkakapi lang naman ako. Ang ganda, tingnan nyo, oh. Tapos mga book siya. So order muna ako. Let's settle down. And saka tayo magchikahan. Sino ba naman kasing hindi tatambay dito pag ganun yung view mo sa labas? O, diba? Oh. Ayan, oh. Charis. Bigyan ko muna kayo ng konting tour dito. Ayan, oh, cute, oh. May mga libro-libro sila. Pwede nyong basahin. See? Diba? Ang cute niya. Daming mga books. So, para habang nakatambay ka, basa-basa ka, ganun. Tapos, nakagana pa dyan, ayan, nga sa labas, side niyo. Isang buo yan, mula dun sa dulo-dulo to dulo. Ayan. Jogging kayo. Pero dahil hindi ko kaya ngayon. Actually, nakaplan ako mag-walking pero mamaya. Pero super init pa kasi. So, ayan na. I think settled na tayo. So, today, gusto ko lang pag-usapan natin paano ako nag-start dito sa Dubai. Ano bang trabaho ko dito? Anong work ko before? Ilang taon na ako dito? Ano yung ginagawa ko dati bago ako naging full-time vlogger. Kasi maraming mga nagtatanong yan. And dito sa YouTube channel ko, gusto kong i-clear din lahat. Siyempre para mas malinaw sa inyo. Though, kung follower ko kayo sa TikTok and sa Facebook, na-share ko na siya. Pero reels lang kasi yun, mga shorter clips. And for sure, yung mga nakafollow sa atin doon, aware na sila kung ano yung ginagawa natin dati. Pero po kasi, yung pinakauna kong trabaho talaga dito sa Dubai,
isa po akong bayaran. Oo, hindi ko naman siya kinakahiya, no, na doon ako nanggaling. Oo, isa akong parausan, isa ako, charis lang, eme lang. Hindi, ang pinakaunang work ko po talaga dito, waiter ako. Oo, waiter ako sa isang parang gotohan. Nakalimutan ko na yung pangalan. Basta from a restaurant siya na parang Batangas something. So, yun yung pinakaunang-unang work ko. Sa Sato pa kasi ako noon. Bahay namin, likod lang ng restaurant. Naghanap lang ako ng work noon. By the way guys, nag-order tayo ng avocado kasi mag-aalas 7 na and wala silang decaf. And natatakot ako baka hindi ako makatulog. Ayun, so waiter ako noon. And tumagal lang ako ng 3 months kasi dati dito sa Dubai, uso yung gamitan ng visa. Pag tourist visa ka, at alam nilang tourist visa ka, syempre i-hire ka ng mga yan, papangakuan ka na bibisahan ka. Pero madaming mga gagamitin lang yung visa mo. Kaya nga sinasabi ko, bayaran ako before. Actually, hindi nga ako binayaran eh. Oo, na-share ko yan before. Hindi ako binayaran. Ginamit lang yung visa ko. Na-work ako ng almost 3 months. Tapos, ayun, to make the story short, halos parang 1 month na sahod lang nakuha ko. In 3 months, ha, imagine. Buti na lang talaga, malapit lang yung bahay dun sa working place ko. Kaya, naglalakad lang ako. Tapos yung tito ko, sa restaurant siya. Kasi nung pumunta po ako dito sa Dubai, kinuha ako ng tita ko, silang mag-asawa. Sa schools yung tita ko, then sa restaurant yung tito ko. Nag-uuwi siya ng pagkain. Yun yung kinakain ko. Kaya ako nakaka-survive everyday. Kaya ako nakakatipid. Imagine, sahod ko noon 2,000 dirham. Ay, hindi. 1,800 dirhams. So imagine, sa 1,800 dirhams, convert niyo sa peso. Magpapadala ka sa Pilipinas, magbabayad ka ng bahay. That time naman, nag-share ako sa tita ko, sa kanila. Bed space pa lang kami nun. Pero that time naman, ano lang kami, sa isang kwarto, 4 kaming magkakasama. So, nakasurvive ako ng ganun. Nakatipid kasi pagkain, halos sa kanila na din, yung sa inuuwing pagkain, padala na lang sa bahay. Siguro halos matitira na lang sa akin that time, mga 200 to 300 dirhams. Ganyan. Yun yung ano na lang ha, yung pang-expenses mo ng buong month ha. Ganun na lang. Hanggang sa after no, lumipas yung ilang years, naging sales po tayo, napasok tayo sa sales job. Nagtrabaho po ako sa supermarket. O, sa isang supermarket dito. Ano siya? Organic shop siya. And then, dun sa organic shop na yon, consignment kami, nilalagay kami sa mga malalaking supermarket dito like Carrefour. Tapos, ayun, benta ng gulay, kaya mga organic. Ang sahod ko na noon, so from 1,800, naging 2,000. 2,000 dirhams. Dumating po ako dito, 2018, ng December. Imagine 2019, nag-pandemic. So, ilang months lang din ako nakapag-work noon. Halos 3, 4, 5 months, wala pang 1 year, nag-pandemic, and then napasok tayo sa sales. Grabe din yung paghihirap nun kasi that time nagkaroon ng mga recession and all, nag-close yung mga shops. Nasa sales job na ako nun, supermarket na ako nagwo-work nun. So, grabe yung struggle. Na-try kong tumira sa isang bahay na walang kuryente. Oo, kasi naputulan. Pandemic, wala akong work. Although, bayad ako ng bahay, ewan ko maguli nangyari nun eh. Yung may-ari ng bahay parang tumakas siya. Uso din kasi yan. Oo, bukod sa maingay yung music niya. Alam niyo yung tipong magbabayad ka ng bahay, yung may-ari ng bahay, minsan tatakasan yun. So, mapuputulan ka ng kuryente doon. So, natry kong tumira doon ng, I think, more than 2 months na wala akong kuryente. Tiis, tiyaga, mainit. Kasi that time, pandemic eh. Walang work eh. Tapos, mahirap maghanap ng trabaho. Hanggang sa after noon, 2021, nagkaroon ulit ako ng stable job. Sa sales na yon, sa mga damit-damit na. Sa mall na ako noon. So, from 1,800, naging 2,000, supermarket, tapos sa sales, 2,500. Yung pinakamalaking sahod ko na nakuha or nare-receive siguro sa buong ko sa UAE is yung 2,500. Sales job nga yun. Pero bago ko mag-sales job, alam niyo ba sa supermarket na pinagtrabahuan ko, grabe din yung pinagdaanan ko doon. Kasi supermarket kayo, may mga deliveries kayo. Alam niyo yung mga kahon-kahon na mga delivery, mga items, mga gulay, i-receive mo yun. Tapos meron kang push trolley na gano'n, pagpapatong-patungin mo yun, isasalansan mo siya lahat doon, tapos dadali mo siya sa chiller. Imagine, mas matataas pa sa akin yung mga kahon.
So that time talagang lalaki pa ako. Hindi pa mahaba buhok ko noon Hanggang nung sa sales job, yun na yung 2 years yun na nasa apparel, sa mga damit. That time, nagbo-boom na din yung TikTok noon. So, pero before, yung TikTok kasi is ano pa lang siya, yung mga pa-cute, pa-keme-keme na mga sasayaw-sayaw ka lang, di ba? Wala pa yung talagang vlog-vlog na mga promotion. Hanggang sa nauso dito yung mga papadalan ka lang ng items, papablog sa'yo pag nakikilala ka na. To make the story short, ayun, nag-boom ang TikTok dito. Then nauso na yung mga collaborations until I decided to quit my job on 2023. Pero alam ko sa vlogging is nasa 4 years na ako. 4 years na tayong full-time na nagva-vlog. Na yun, ito na talaga yung pinaka-katrabaho natin. So yun nga, bago tayo maging vlogger, yun yung pinaka-last na work ko is yung sa sales na 2.5. So what made me decide na mag-resign? That time, meron ding travel agency na kumukuha sa akin. And then sabi nila, bibisahan nila ako in exchange of pagpopromote. Pinag-isipan ko siyang mabuti, sabi ko, kaya ko kaya? Kasi paano kung walang mga brands? Paano kung that time medyo magkano pa lang din naman ang bayaran? Mahina pa din. Hindi pa din naman ganun kalakihan yung mga bayaran ng mga brands sa pagpopromote. But that time, iniisip ko na lang, okay, bibisahan nila ako for 2 years. So may visa ako. So ang kailangan ko na lang, mag-grind. Hindi grinder mag-grind, magsipag, gano'n. If ever man walang promotion, edi maghanap na lang ulit ng trabaho. So that 2023 era, yun yung very big step, life-changing, yun yung big turn ng buhay ko when I decided to quit my job and just to focus dito sa vlogging. Naman tayo, it's me again, your queen, the queen of talk, Jade Gabuyo. Saan tayo pupunta? Samahan niyo ako. Pupunta tayo ng Ras Al Khaimah. So, okay, pikit mata, go resign. Kasi that time, nung nag-work pa ako, naalala ko, may mga nag-invite sa akin for collabs, may mga nag-invite sa akin for promotion, but hindi ko siya mabigyan ng time since may work na ako. Bawal ang phone sa sales. So, that time, bumili na lang ako ng parang ganito, yung Apple Watch na dito ka makaka-receive ng mga messages, makaka-receive ng mga calls. Nagtatago ako sa mga damit-damitan. Tapos pasimple ko siyang sasagutin. Pero minsan hindi ko din siya mapupuntahan kasi may work. For example, pwede ka po ba ng ganitong araw? May work ako noon. I'm trying to adjust sa off ko pero ang hirap. So yun yung mga factors na nakapagpa-decide sa akin na mag-quit na. Doon na siya nag-start lahat. So all in all, 7 years. 7 years na ako all in all. 4 years in vlogging up to this time, ang dami nang nangyari. Looking back, yung mga ups and downs, lahat-lahat. Nung nandito na tayo, nakafocus na tayo sa vlogging natin. In 4 years, doon na nag-start na nakakauwi na ako ng Pilipinas. Nung nagpunta ako dito, 2018, nakauwi lang ako ng Pilipinas after 4 years kung hindi pa namatay yung lola ko. Yung lola ko na nagpapunta sa akin dito sa Dubai. And that is the biggest blessing din na gusto kong i-share sa inyo. Si Mami Lynn. Kasi siya po yung reason ba't ako nandito sa Dubai. Ilang beses ko na ito na-share din sa Facebook and sa TikTok ko. Quick story lang. Nung nasa Pilipinas pa ako, nababagalan ako sa growth ko. Sabi ko, ang bagal ng growth. Tapos, gusto ko nang mag-work. Ang dami ko nang gustong gawin. When I was 17, nagpunta akong Japan. Parang part-time sa tita ko doon, alaga ng bata, tapos bibigay-bigay siya ng ng allowance, ng parang sahod na din. So sabi ko, ganun na lang kaya ulit gawin ko. Mag-alagaan ko na lang anak niya, tapos pasahurin na lang niya ako kasi feeling ko, mas may kapupuntahan yun compare sa maghanap ako ng work sa Pilipinas. But sabi niya, di ba meron ka ding tita sa Dubai, ba't di ka na lang doon? Baka may mas opportunity doon. Tapos sabi niya, bibigyan kita ng pamasahe. Tapos ako naman, okay go, kinausap ko agad yung tita ko dito. And agad-agad, within parang 2 days nga lang yun, nung usapan namin, or 5 days, mga ganyan, binigyan niya ako ng 50,000. Pamasahe and all. Kasi tinanong ko si tita dito, magkano ba magagastos lahat? Documents, processing, abutin ng 50,000. Binigyan niya ako. Walang kaabog-abog. So, process lahat, napaka-smooth nang nangyari. Nakapunta ako agad dito and start agad.
So, yun, dun yung nagsimula lahat eh. And then, yun yung reason po, hindi ako makakapunta dito kundi dahil sa kanya. Kasi wala naman kaming pera. Hindi naman kami mayaman. Wala din naman akong means para makapag-spend ng ganun kalaki. Hanggang sa work ako, ayun, 4 years. Then, may kasakit siya, ka-cancer siya, breast cancer. Namatay siya. Actually, sinabi nga na lang nila sa akin, malala na. Parang, today nila sinabi. Tapos parang, after tomorrow, nawala siya, namatay siya. To be honest, that time wala akong balak umuwi ng Pilipinas. Kasi, dito ako nag-transition. Ironically ba tamang term? Yung parang, alam mo yun, dito pa talaga sa bansang to, no, na hindi ganun katanggap yung mga kagaya namin. But anyways, dito na ako nag-start na nagpaba ng buhok, medyo, ayan, nag-ayos-ayos na para kang girl. Siyempre, growing up noon, nung sa time namin, hindi ako tanggap bilang bakla, bilang bading. Hindi ako tanggap ng family. Although alam nila mama, nila papa, yun yung naghihinder sa akin na umuwi. Pero nagsa-social media na ako noon. Alam ko napapanood nila ako. Alam ko, nakikita nila ako kung ano nang ginagawa ko, kung ano na ako ngayon, na dati tutol sila, na ito yung maging landas ko. Pero nilaban ko, pinush ko, kasi malayo na ako sa kanila. Wala nang magagalit, wala nang sisita sa akin. Like nung bata ako, gagalit sila, ano ba yan? Lalamya-lamya ka, kekembot-kembot ka, umayos ka, lalaki ka, ganyan. So, dito ko na-express yung sarili ko. Kasi may work na ako nakakapagpadala na ako. Ayun, to make the story short again, yun yung reason ba't hindi ako umuwi no ng Pilipinas. Not until nga, nung nawala yung lola ko. Tapos, ayun, umuwi na ako. Actually, may fear pa ako nung umuwi ako. Kasi nga, ang haba-haba ng buhok ko noon. Long hair talaga ako hanggang balakang day. Siyempre, ang kinakatakot ko noon si Papa dahil nga huling kita niya sa akin noon, as in super ikli-ikli pa nung sa hair ko noon. Yun pa yung pinakahuling-huli niyang kita sa akin noon. Tapos pakikita niya, 'di ba? Ganun na. And then ayun, pero okay lang. Tapos nung time na yun, nung during nga dun sa burol ng lola ko, pagdating ko dun, syempre nakita ko na dun sila mama, sila mami, yung mga pinsan-pinsan, ganun. Tapos ang nakakatawang encounter dun, kasi nga, during dun sa burol niya, nakatayo lang ako dun. Tapos karap yung mga pinsan ko. Sinesenyas lang nila sa akin, gumagano silang umusok. Kasi si Papa pala nasa likod. Yun yung after 4 years, doon kami ulit lang nagkita. Tapos sabi ko, di ko alam, lilingon ba ako? Kasi, si Papa. Tapos makikita niya ako, girl, lalo na. Baka sampalin niya ako, baka sapakin niya akes. Yan, hinaan ko yung boses ko kasi nasa coffee shop tayo. Tapos yun, pagharap kong ganun, nakasmile naman siya. Ang sabi niya doon, ganda-ganda naman ng anak ko. Hindi mo kaya. So, nung time na yon, okay na lahat. Actually, na-happy na lang din ako kasi nga, ayun, tanggap ka and all. Tapos nakauwi ka after 4 years. Siyempre, malungkot kasi wala na yung, si mami, wala na yung lola ko noon. And hindi na niya naabutan lahat. Hindi ko man lang din siya na-treat. Hindi ko man lang siya, alam mo yun, nadala dito. Kasi siya nga yung reason ba't ako nandito Meron din ako mga, like, di nyo naman sinabi agad, may mga ganun ako nun. But I know, she's in a happy place now and I hope proud naman siya sa akin. And kung ano yung mga na-achieve natin, happy ako. Kaya every time, then uuwi ako sa amin, sa Cabanatuan, syempre, hindi ko pwedeng hindi ma-miss na hindi siya dalawin. So, lagi akong dumadalaw. And lalo na nung first time ko ding maisama si Arshad, sinama ko si Arshad doon sa puntod niya. Kasi, aside sa kanya, na yung wind beneath my wing, si Arshad. Kasi si Arshad naman, yung nag-push sa akin sa vlog. Alam niyo yung flow ng buhay ko. Dahil doon sa lola ko na yon, kaya ako nakapag-Dubai. Dahil sa support niya. Dahil dun sa binigay niyang pera. And then, nung nandito naman na ako, kaya yun naman na ako nakikita dito sa social media, it's because of Arshad naman. Kasi siya yung nakakita ng potential ko na mag-vlog. Kasi sa totoo lang, gusto ko naman talagang mag-artista. Pangarap ko naman talaga yun. Sa Pilipinas, nag-audition ako ng PBB. May mga picture ako dyan. Nag-audition ako ng PBB. Sumusulat ako sa MMK. Pag may dumadating na artista, sila Ann Curtis, nagtatry ako ng susulat-sulat akong ganon. Tapos,
ipapaabot ko doon, yung mga ganun. Pero binitawan ko na siya kasi nga feeling ko hindi siya para sa akin that time. Si Arshad, yung nag-push sa akin dito sa vlogging, kaya sinasama ko siya doon. Every time, actually 2 times na kaming siyang nakapunta ng Philippines, di ba? Sinama ko siya. Dinala ko siya ulit doon. Naalala ko pa nga ng unang-unang bit-bit ko kay Arshad doon. Nung nandun kami sa Pilipinas, sa Cabanatuan, nandun kami sa puntod ng lola ko. Sinabi ko sa kanya, pinakilala ko pa din. Sabi ko, Mami, si Arshad. Sabi kong ganun. Kasi nga, hindi niya na naabutan. Since then, in 4 years, doon na din tayo nakabili ng bahay. Na-share ko na din yan, di ba? Inuna nating pinaayos yung sa loft nga. Yung loft type na corner lot na bahay siya. Yan yung pinauna nating ayos. Yung isa, 2-story siya. Papayos natin siya soon. And, nakabili tayo ng sasakyan, 2025. And take note, cash, di ba? Hindi tayo naglo-loan. Pero ano lang naman kasi yan, second hand. Hindi naman siya yung talagang brand new. Though, Captiva 2023 siya. Parang pasalo siya eh. Kasi noon nang bili ko siya almost new pa, may mga plastic and cover pa yung loob. Hindi siya natuloy ng may-ari. So, ako yung nagtuloy. Ang dami, nakakapag-travel na tayo. Nakapunta tayo ng Japan, kasama si Arshad. Nag-Japan tayo. Yun yung time na isa sa mga dream ko. Kasi gusto ko makabalik ng Japan. Tapos kasama ko pa siya. Nakapag-Thailand tayo. Kasama ko din si Arshad. Tapos, Singapore, ayan, yung mga Asian countries. Hong Kong, saglit lang. And then yun nga, yung recently, yung Europe, yung napanood niyo. Nakapag-Europe tayo last December bago ako nag-apply ng residency dyan. Doon ako nag-birthday sa Paris, sa France, nag-Germany tayo, yun nga, tas yung Spain. Then after few months, nung nalaman ko yung regarding about sa digital nomad visa, which is I tried to apply, na-share ko din yan, na-vlog ko din yan, ayan siya. Posted na rin yan din sa ating YouTube. Ang dami-dami nang nangyari in a span of 4 years. Ang daming achievements, ang dami kong na-fulfill na looking back when I was on my 20s, 21, 20, mga ganyan. Hindi ko makakalimutan yung time na nag-jogging lang ako noon and I was sitting on a corner sa labas. Nagpapander ako during those, alam mo yun, kapag nasa 20s ka na kasi parang nakapag-graduate ako ng 2 years, then what's next? Hindi ko gusto yung course ko eh. IT, tas parang wala naman akong magiging work doon. Anong susunod? Sabi ko, at the age of 30, gusto ko may sarili na akong bahay. And imagine, kailan ko nabili yung bahay? That was last year, when I turned 30. Totally napaayos ko siya this year. And I was 31. Fully okay na siya. Sa akin na siya. Pero when I turned 30, yun yung talagang akin na siya. Nung nabili ko siya, nakuha ko yung titulo and all. Kinash din natin yung bahay na yun. Kasi mura nga lang yun eh. Lagi ko nang share dito noon. Maliit lang kasi po yun, yung bahay na yun. Maliit lang yun. And sa isang simpleng subdivision, sa probinsya lang din naman kasi kami. Na-share ko na din dito yun. As much as possible, I want to live within my means. Total naman, ako pa lang din naman. May sarili naman ng bahay sila mama. Yung mga kapatid ko, meron na din. So, para sa akin na yun, para may sarili akong bahay. And na-fulfill ko yun siya. Na pagtuntong ko ng 30, ay, nagawa ko siya. There was one time, iniisip ko lang, ang galing. Actually, hindi ko siya namalayan. Sinabi ko to before eh. Gusto ko pag nag-30 na ako, may sarili na akong bahay. Yun pala talaga yung power ng manifestation. Kaya ako sa inyo, ngayon pa lang, i-manifest nyo na lahat ng mga gusto nyo mangyari sa buhay ninyo. Kasi totoo yung power of manifestation. Totoo yan, napatunayan ko yan. Guys, itutuloy ko yung vlog namin sa sasakyan. Kasi nag-overheat yung sasakyan, itong camera. But yun yung mga gusto kong ma-share sa inyo sa mga nagtatanong. Ilang taon na ba ako dito? Ano bang trabaho ko dito? Ayun, na-share ko na siya sa inyo. So, okay na. So ayan na, dito tayo sa sasakyan. Diyos ko na kailang overheat tong camera ha. Ang init naman kasi talaga, super humid. Sa, ayun, ando lang naman yung coffee shop and andito tayo. Magja-jogging na ako ngayon. And hopefully, ayun, nakapag-share ako sa inyo ng a bit experience ko, ng journey ko, ng buhay ko from the very beginning, from the start up until now. And sana may mga na-inspire and continue na ma-inspire sa mga OFW na kagaya ko. Kung kaya ko, kaya nyo din. Oo, iba-ibang path lang din siguro. Ang dami kong nababasa na
prayer reveal daw, anong sekreto. Hindi ko din alam eh. I just focus on my goal. Pag mayroon akong bagay na gusto, I strive hard. Naalala ko yung sinabi ni Tony Gonzaga sa Tony Talks. Talaga tumatak siya sa akin. Pagka daw meron kang isang gustong bagay o isang gustong mangyari sa buhay mo and feeling mo ginawa mo na yung best mo, nadidisappoint ka na or everything na parang feeling mo walang nangyayari, ipagpasa Diyos mo na yon. I-let go mo na. Kasi what's meant for you will never miss you eh. Si God na yung magbibigay sa iyo in the right time. Like yung gusto ko before, di ba? Like sinabi ko, dream ko naman talagang mag-artista dati sa Pilipinas. Sabi ko, parang hindi na siya para sa akin. And hindi na yata yun yung path na dapat sa akin. So, I let it go. Hanggang sa hinayaan ko na lang, okay Lord, saan mo ako dadalhin? Work tayo, walk by faith, alam mo yun, laban. And imagine, dun pa rin niya ako dinala sa dream ko. Hindi man ako lumalabas sa TV, na yun yung dream ko dati, lumabas sa ABS-CBN o makilala, sumikat, pero somehow nagkaroon ako ng sarili kong platform, nagkaroon ako ng sarili kong social media, and kahit paano may mga nakakilala sa atin, may dumating sa time na nagkaroon tayo ng mga fans, pagka lumalabas may nakakilala, may nag-hi, papapicture, na-achieve pa din siya, alam mo yun, na-achieve pa din, binigay pa din niya, ang bait-bait talaga ni Heavenly Father, ang bait talaga ni Lord. You'll never know kung kailan, saan, paano. I always believe in Ecclesiastes 3:1, to everything there is a reason and a purpose under the heaven. Kung tama man yung sinabi ko, correct na lang natin yan. To everything there's a season and the purpose under the heaven. It's all about the right timing, place, people na makikilala natin sa buhay natin. So yun lang Queens, update ko pa kayo soon kung saan man tayo dadalhin natin mga paa. Laban lang tayo sa buhay. Let's be positive always and maging mabait, mabuti tayo, and be humble. Okay? See you again in my next vlog, and I hope you always subscribe to my YouTube channel and follow nyo pa ako sa ibang mga social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram. I love you, Queens. Bye!